So what's up mga ka-action, mga kakamping, no? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. May gusto lang po ako na i-share ho sa inyo itong matinding akusasyon o revelasyon ni Vice President Sara Duterte dito kay First Lady Araneta Marcos, na kung saan sumagot agad si Undersecretary Yusek Claire Castro regarding ho dito sa kanyang akusasyon kay First Lady Araneta Marcos. Ito na. Marami ang nagsasabi na atakdog daw ho ito si Yusek Claire. Hindi ho yan, para sa akin hindi ho yan atakdog. Mga ano po yan, kailangan ho talaga yan sagutin. 'Di ba? Kasi minsan may mga reporter na lalong-lalo na sa mga press briefing, may mga katanungan ang mga reporter regarding nga po sa mga banat ni Vice President kung anong masasabi. Siyempre, ito si Yusek Claire, sasagutin niya din po kung alam niya. 'Di ba? Alangan ba naman hindi niya sasagutin kung tinatanong ng reporter, di ba? O ito ho mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po muna natin itong akusasyon ni Vice President Sara Duterte. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, anong natin? Dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na po natin at napanood na po natin ang naging sagot ni Yusek Claire Castro regarding sa akusasyon o revelasyon ni Vice President Sara Duterte dito kay First Lady Araneta Marcos. Ayan po. Tama po yun. Dapat ba natin paniwalaan pa ang mga Duterte? Yun po yung tanong ho natin So yun lang po mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone.